alang sa ato ang pagpamalandong sa pulong, ato ang ablihon ang ato ang mga Biblia to Psalm 118. Psalm 118, and let us take time to read beginning verse 1 up until verse 18. Although for tonight's meditation, we will be focusing mainly on verse 15 to verse 18, but to establish ourselves the entire context of Psalm 118, let's take time to read responsibly from verse 1 until verse 18. I will begin reading verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, because his mercy endureth forever. Let Israel now say that his mercy endureth forever. Let the house of Aaron now say that his mercy endureth forever. Let them now that fear the Lord say that his mercy endureth forever. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. All nations compass me about, but in the name of the Lord will I destroy them. They compass me about, yea, they compass me about, but in the name of the Lord I will destroy them. They compass me about like bees. They are quenched as fire of thorns. For in the name of the Lord I will destroy them. Thou hast thrust sore at me, that I might fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and song, that is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. The Lord hath chastened me sore, but he had not given me over unto death. Lord, sa amo nga pagpadayon sa pagpamalandong niining salmo nga amo nga gibasa, we ask for your blessing of wisdom and knowledge and understanding, and that we be able to really see the beauty of thy word and to enjoy the blessings of its truth. Padayon namo gitinguha nga amo ang masayran, mahibalaan, ug nga among ma-apply diha sa among mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, that in this time and in this part of the week, we can come together to commune with you in this hour of praise and of prayer. And we pray and ask that thou be with us and speak to us in a very special way, remembering continually in prayer those of our brothers and sisters, families and loved ones who continue to join us online from their respective place of residences and homes. O Lord, may you minister unto them in a very special way, and that thou would also pour out your blessing in abundance. We commit to you all these things with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. We have been looking at this psalm, dividing it according to its verse division and points wherein ato ang makita, if we would carefully follow the psalm, atong makita how it was indeed divided in such a way nga mahanay gyud nato paglantaw. If we can remember, we started from verse 1 to verse 4, nga diin ang magsuwat sa maong salmo, nag-auhag og nagadapit kanato to give thanks unto the Lord, for he is good.
And we have considered that sa mga minglabay na to nga pagtuon from verse 1 to verse 4. Unya, but in verse 5 to verse 7, ato sa nga nalantawan, how the psalmist, iyahang gisubay, iyahang gisaysay, ang iyahang personal nga kisinatian kung giunsa siya pagsalbar sa Ginoo. It is but an expression sa iyahang kanang kalipay nga iyahang natagamtaman ug iyahang na tilawan ug nasulayan ang kaayo sa Ginoo diha sa iyahang kinabuhi. Mao kana nga dayon ni padayag gid siya sa kamatuoran in verse 8 and 9 nga it is better to trust in the Lord. Nga siya gyud ni testigo gid siya nga mas maayo gyud nga ang atong pagsalig naa sa Ginoo ug dili sa tawo. Unya niadtong miagi nga semana, looking at verse 10 to verse 14, ato ang nalantawan ang pagsalig sa salmista ngadto sa Ginoo ug nga atong nasayran nga ang iyahang pagsalig diha sa Ginoo anaa diha sa ngalan sa atong Ginoo. Ingon diha siya sa verse 10, all nation compass me about, but in the name of the Lord. Nga ang iyahang pagsalig anaa sa ngalan sa Ginoo. We see it again in verse 11. They compass me about, yea, they compass me about, but in the name of the Lord, I will destroy them. Somehow, magdasig usab kanato sa pagpamalandong nga kita nga mga Kristohanon angay gayod nga ang atong pagsalig atog yung ibutang o hatag ngadto sa ato ang Ginoo. Sa ngalan sa Ginoo ang atong pagsalig. Makita na sabnat atong balik diha sa verse 12. They compass me about like bees. They are quenched as fire of thorns. Unya ingon siya sa katapusan. For in the name of the Lord, I will destroy them. Nindot kaayo ang testimonya dinha sa gasuwat niini nga salmo, which I believe is David, nga diin ang iyahang pagtuog, pagsalig uban sa paglaom anaa gyud sa Ginoo. Unya una diha sa ngalan sa Ginoo, in the name of the Lord. Coming down to verse 13, lantawa diha ug unsay iyahang gipadayag nga kamatuoran. Ingon diha, thou hast thrust sore at me that I might fall, referring to the enemy, the adversary, the devil. Ingon siya, daghan kay kag mga laraw ug daotang laraw tinguhang imong pagabuhaton kanako haron ako pukanon. Apan ang katapusang bahin sa verse 13, but the Lord help me. So, makita nato diha how the psalmist here declare his confidence in the name of the Lord and in the help of the Lord. And then lastly, in verse 14, his confidence is in the strength of the Lord. The Lord is my strength. Kanindot kayo sa doongon mga kaigsunan nga kita nga mga anak sa Ginoo sayre nga kini nga mga benepisyo is readily available alang kanato. In other words nga kitang tanan maka-enjoy gyud niini. Ang subo lang kay dili kitang tanan mudangop sa Ginoo ug musangpit sa Ginoo sa susamang paagi nga nagsangpit o nisangpit ang maong salmista ngadto sa Ginoo. And I hope nga sa hinay-hinay sa atuang pagkat-on niini sa matag Miyerkules sa gabi in our prayer meeting, and we look at this psalm verse by verse, unta sa hinay-hinay madala usab kita diha sa susamang nga paagi nga atuang handumon ang kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi ug atuang handumon ang atuang personal nga mga kasinatian
sa kaayo sa kinabuhi, sa kaayo sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Kay sa kanunay nimo nga paghandom ni ana sa kaayo sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi, madasig ka ug mas malig-on ka diha sa imuhang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Nga sama ni David dinhi, makatestigo pug ka sa pag-ingon, it is better to trust in the Lord than in men. Nga kung ato gina siya nga kanang sabton pag-ayo, daw si David kumbinsido gyud ba nga sa bisan unsa nga sitwasyon sa imong kinabuhi, mas maayo gyud nga ang imong pagsalig naa sa Ginoo. Whether it be on a personal level sa imuhang pagsuway or in a general or a national level sa imuhang giatubang nga pagsuway, it is better to trust in the Lord. Nga sa grasya sa Ginoo, ato abang nga katunon ug dawaton ang kamatuoran. Nga wa gitay angay nga saligan ug way lain nga angay natong saligan kung dili ang atong Ginoo. Unya gani diha sa verse 14, iyahang gipadayag diha nga bisan pa man sa nagkalinlain nga mga sitwasyon nga iyahang giatubang, dili siyang malisang, dili siyang mapukan, nganuman ingon siya sa verse 14, the Lord is my strength. Ang Ginoo ang akong kusog. Obviously, pag ingon niya nga ang Ginoo ang iyahang kusog, iyahang gidawat ang kamatuoran nga sa iyahang kaugalingon wala siya kusog. Sa iyahang kaugalingon luya siya. Kay ang iyahang kusog anaa sa Ginoo. Unya sa sunod nga bahay ningon siya diha, the Lord is my strength and my song. Now, unsa may pasabutan ang the Lord is my strength and my song. Ang Ginoo ang akong kusog. And my song. Ang Ginoo ako ang awit. It actually means nga kung ang Dios ang imuhang kusog, bisan pa man sa unsa nga kalisod nga imuhang giatubang, padayon gihapon ka nga magmalipayon diha sa imuhang kasing-kasing, kay ang Ginoo mooy gahatag kanimo sa awit. Daw parehas ba mga bata nga atong tudluan, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Nga bisan pa man sa bisag unsa nga matang sa unos, sa unsa nga matang sa sitwasyon nga imong giatubang, bagyo nga imong giatubang sa kinabuhi, makapaton gihapon ka og kalipay og kalinaw. Nganuman, because the Lord is your strength and the Lord is your song. Unyang katapusan ingon diha, and is become my salvation. That word there, salvation, yes, it refers sa ato ang kaluwasan. Apan dinhi niini nga context nining dapita, ang salvation diha is more of deliverance. Deliverance from harm and danger, even from evil. And it should remind us of the reality nga kita nga mga anak sa Dios, samtang anaata ni ining kinabuhi, mahiagom ta sa nagkalinlain nga matang sa sitwasyon sa kinabuhi. Naay mga panahon nga moagi ta grabe nga makapagsuway, nga mubati kag kaluya, mubati kag ka-discourage o daw sa mga mapukan ka. Apan learn from the psalmist nga sa iyahang giatubang nga krisis sa kinabuhi, I may be weak, but the Lord is my strength. I may be sad, but the Lord is my song. Kanindot kayo. The Lord is my song. And then, I may be in the midst of harm and danger, but the Lord is my salvation. And picking up from verse 14,
let's proceed and consider tonight's meditation I titled, Rejoicing in the Lord's Deliverance. Notice how the psalmist here goes on to say about the voice of rejoicing. Ingon siya diha sa versikulo 15, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The voice. Now, siguro kadto kaninyong hinanaw og programa sa TV, nabitaroy programa nga The Voice. Unsam nang naa diha? Murag kuntis na siya pag awit. The Voice. Dinhi. The Voice brings to us that picture, paghulagway, nga ang mga kaanakan sa Ginoo is full of thanksgiving and praise. Nga dili nilang mapugnan nga sila manag-awit sa Ginoo. Ug unsay ato ang pag-aawiton, whatever it may be that you would feel like singing unto the Lord. But for sure, that singing is of rejoicing. Malipayon ka nga mag-awit. Nga naman, tungod sa kaayo sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Unya, ingon siya diha in verse 15, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Now, atuan ni siyang tutukan pag-ayo. Kay, of course, mingon ganitag tabernakulo, ang musudayon sa tunghuna nga ang tabernakulo in the Old Testament, sa wa pa matukod ang templo, there was the tabernacle. Nga diin, tuwa dito ang presensya sa Ginoo, sulod sa tabernakulo. Apan, atong sayron, nga kanang gihulagway diha, does not refer to that one tabernacle. Kay, tanawa ang word, plural, tabernacles. Not in the tabernacle of the Lord, but tabernacles of the righteous. Na importante ni sa mga igsuon. Bisan tuod og ganahan kita nga mudawat og sabton nga kani siya nagpasabot sa tabernakulo sa Ginoo. Kay after all, ang presensya sa Ginoo tuwa sa tabernakulo. But that will be an inaccurate interpretation. Bisan pa man og ganahan kita nga kini siya nagpasabot nga presensya sa Ginoo ug atong pag-awit tuwa sa tabernakulo, nindot kaayong sudungon, but it is not the right interpretation. Nga naman, because the word there is plural, tabernacles. Nga nasayod man ta nga maghisgot ganitag tabernacle of the Lord, usa ra to kabuok, just as there was only one temple. So it and this verse cannot mean the tabernacle of the Lord, but it actually refers to the tabernacles of the righteous. Now again, tabernacles, plural, daghan. And as we reflect upon that word, it's an old word, tabernacles. We don't use it now in our time. Siguro makasugat lang taana when we read our Bibles. Kaya wala may magamit og tabernakulo. But it actually means, atong hinahinayon ha, tabernakulo can also mean a tent. Are we following? Tulda. Actually, that is what is a tabernacle is all about. Tulda. In fact, if you study carefully the book of Exodus, God gave a very specific command from Exodus chapter 25 to 31, ang sukod ug ang material nga gagamiton sa pagtukod sa tabernakulo. In other words, it's a big tent. So tabernacle, tent. And tent is what? A temporary dwelling place. Tulda. And in the Old Testament times, especially during the wilderness wandering, the people of Israel doesn't have permanent homes. What do they have? Tabernacles or tents. Kay sige pa man sila biyahe, tiya mo na, kung mahinumdo mo in the Old Testament, og mulihok na tong cloud of glory, mulihok sa sila. Inig abante atong panganod, mo abante sa sila.
They will dismantle the tabernacle, and likewise, they will dismantle their own tents nga ilahang gipuyan so they can move on. Now, I want us to understand that the tabernacles there is none other than the dwelling place of God's people, the dwelling place of the righteous, especially in the Old Testament times. Unsay buti pasabot nga kita nga mga anak sa Ginoo nga nagkatagamtam sa kaayo sa Ginoo. Our houses and our homes should be a place of rejoicing. Nga ang atong mga Pinoy-anan should be a house of praise, a house of thanksgiving. Because after all, we, having been made righteous by the righteousness of Christ, we enjoy God's goodness and God's mercy. Ug angay lang nga ang atong mga pamilya, ang atong panimalay, ug ang atong mga Pinoy-anan should be characterized as a tabernacle that is filled with rejoicing and praise and thanksgiving. In other words, gahatag kini natong paghulagway nga kita nga man nga tagamtam sa kaayo sa Ginoo. Nindot kaayo nga atong batasanon that there will be rejoicing una in our heart. Ikaduha, not only in our heart but in our homes. Kay nga naman, kanindot kaayo ang bana og asawa na ay kalipay sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Obviously, atong dasigon ang atong tibuok banay that we will all have that rejoicing in the goodness of the Lord sa ato ang kinabuhi. And so, verse 15 actually tells us that the voice of rejoicing must be in the house of the righteous. It should characterize our homes. Nga diha sa ato ang mga Pinoy-anan, it must be filled with joy and thanksgiving and praise. Nga kana, one of the songs and hymns we sang a while ago, thanks to God for homes and fireside where we share our daily bread. Kana bitong kadang yung manglingkod bitaw mo sa inyong pagpangaon, whether it be pamahaw, paniud to panihapon, snack, sima, whatever you call it. Salamat kayo, Lord, sa imuhang provision. Ikaduha, salamat kayo, Lord, nga naapay gana sa pagkaon. Ikatulo, salamat Ginoo nga pwede pagyug kong makakaon. Na siguro di pa mo makarelate, anak. Mabot lagi po nung panahon, sama ba sa kuwang kahintang, nga naanay limit og unsay atong pwedeng makaon, og naanay di nagyud nato pwedeng makaon. But in the midst of it all, I thank God nga at least naapagyoy pwede nako nga makaon. And I thank God kay naapagyapoy provision ang Ginoo para ko makakaon. Now, again, siguro wa kay nato na siya malantawi sa ato ang kinabuhi, labi na og pisgay pa atong mga kalawasan. Ala, gana kaon. You know, angay gitang magpasalamat bisan anang salamat sa appetite. Pero na ay kinahanglan butangan sa natong disiplina. Na ako'y nagian nga bagkong kananan, asa naman, murag franchise po siguro na. Amot, nakasugat pas Brother Oscar na, nakadawat na mag-order. Na kananan, brother, nga hab-hab angan. Kasugat na mo ng tindahan na? Hab-hab. Unsay pasabot sa hab-hab? Dili lang kay kaon. Buras ka nga? Di na po na mao, di ba? Di po na mao. Di ba? We're not trying to encourage you nga muhabhab.
Kaon lang gud pasalamat tas pagkaon nga ug unsay probisyon. Ay lang gud. Of course kanang expression nga gana lang gid kayo siguro tang mukaon ba. Pero kanindot kaayo sa kinabuhi nga bisan pa man sa mga balatian o mga sakit nga ato ang gidaladala, we still can have appetite. Unya, sunod, we still have that satisfaction. Hindi nila nila mangandoy, gracias Ginoo, and I hope nga makapadayon gyud ko ani. Wa na gyud ko makatilaw bisag gamay o Coca-Cola. Kay dako mang kontra. Nalipay na lang po ko. Og na ako'y kalipay, pero usahay kakita ta ko, sa gulay, lamigay kay mutil, abitaw kay kauman. Dito may sa Bugo adtong Domingo. Unya, usual, ang ato ang igsuon Sister Maria Los, mag-andam bitaw o kanang butong, niya butangan o gatas. Kaniya to, leader kay ko ana. Atong Domingo, tagaan kong ilir-ili o gusto ka baso, kung nga ilir, salamat kayo pero di na ko pwede ano. Labi og nanay timpla ba, gatas o asukar. Ang kanindot lang is, kontento ra pud ko nadawat na nako nga nalagi dili na nako. Dili lang sa kumufokus ato, dili na lang mo focus sa pwede natong kaon. Ug mao nay gihulagway kanato diha sa verse 15. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Dili tungod kay tanan ayahay, tanan abunda, tanan haruhay, no. But because the Lord is good and His mercy endureth forever. And so as we think about the psalmist here, testifying of rejoicing in the Lord's deliverance, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacle of the Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Wow. When was the last time nga diha sa inyong pamilya, sa inyong mga pag-ampo, nagpasalamat mo sa Ginoo, Lord, salamat sa kaluwasan. Yes, daghan kay tag pwedeng mapasalamatan sa Ginoo sa kada adlaw. Pero ang pangutana is kanusa ang katapusan nga ikaw particular gyud nga nagpasalamat sa Ginoo tungod sa kaluwasan nga imong naangkon. You know, mga kaigsunan, maunay tinubdan sa tanan na tagamtaman nimo ang kaayo ug ang dagaya nga panalangin sa Ginoo kay una sa tanan na tagamtaman nimo ang iyang kaluwasan. In other words, mao gid siya ganghaan nga nag-abli sa daghan pa nga mga panalangin nga imo nang gi-enjoy karon. Kay nahimo ka mang anak sa Ginoo sa dihang imo siyang gidawat nga imuhang Dios o manluluwas. Mao nang niingon diha, the voice of rejoicing and salvation. Dili man siguro sa tanang higayon nga kanunay natong i-appeal sa atong mga pag-ampo, but there has to be that consciousness and awareness sa ato abang kasing-kasing. Lord, salamat kaayo kay kini nga tanan nga ako ang nadawat na enjoy nga panalangin. Ako ning nadawat tungod kay una sa tanan imo kong giluwas sa akong mga kasalanan.
igo na lang batang mo balik sa atong panumduman kung unsa kasamok o kasilimuot ang atong kinabuhi kaniadto sa wa patang makaila sa Ginoo. And yet, in God's own good time, iya hatang gitawag gikan sa kangit-ngit o pagpakasala ngadto sa iyang kahayag diha sa pagtuo o diha sa iyang kaluwasan. And from that day onwards, bisan pa man sa nakalinlaing nahiaguman nato sa kinabuhi, nagpatigbabaw o nagpabilin o nagmakanunayon ang unsa? Ang kaayo o ang kaluoy sa Ginoo. O dili ba na mo'y sinugdanan anang ato ang salmo? Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. His mercy endureth forever. Nga sa bisan pa man og unsay sitwasyon nga imong giatubang sa kadaadlaw, siguro nga diha sa inyong pagpamuyo, diha sa inyong pamilya, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Nga ang kalipay ug ang kadagaya mao'y magpatigbabaw diha sa inyohang mga Pinoyanan. Unya, sayri mga kaigsunan, nga kana mamahimo lang na siya nga posible nga ang kalinaw ug ang kalipay magpatigbabaw diha sa inyohang mga Pinoyanan kung una sa tanan ang kalinaw ug ang kalipay ug ang kaluwasan mo'y nagpatigbabaw diha sa tuang mga kasing-kasing. Remember what Jesus said, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So the voice of rejoicing, ingon siya diha in verse 15, the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Kumusta man ang ato ang mga Pinoyanan? Is it a place of rejoicing? Is it a place of praise? Is it a place of thanksgiving? Is it a house of praise? Is it a house of worship? Is it a house of thanksgiving? I pray nga ang matag pamilya o matag panimalay would be characterized as such that it is a place where there is a voice of rejoicing and salvation. Now, sa ato sigurong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan ug mga kanang dapit nga diin kita gapuyo, di nato malikayan makasilingan siguro tag kanang mga singiron ba, kabantay mo na mga singiron nga naa pa to birthday o unsay okasyon basta kay lagi kanta-kanta. Now, mo ni ilaha nga ingon pa nato lingaw-lingaw o paagi sa pag lingaw o kalingawan. Apan, kanus arana nimo madungog? Sa panahon sa kayahay, sa panahon sa kadaugan, sa panahon sa kalampusan, di ba? Kay nga naman, kanang ingon ana nga mga kanta-kanta, di kita ana og nabaroy gihaya diha, nabaroy masubanon diha, di ba? Apan, kining voice of rejoicing ato ang gipamalandungan, bisan pa man og naa kasakit ug kasubanan, nasayod ka. Aduna gyapoy kalinaw diha sa imuhang kasing-kasing. Ngano man, dili ba ang pulong sa Ginoo ingon, rejoice in the Lord always. Buot ipasabot, bisan pa man og nagkalinlaing sitwasyon, kasakit, kasubanan, kapait, mahimo rigid kaayo nga magmalipayon gihapon kas Ginoo diha sa imuhang kasing-kasing. Gani, og naanad ta nga diha sa ato abang lugar nga gipuy-an, nga naanad ta nga atong mga silingan, halos kada adlaw na kanta-kanta, mahibong ka, wa lagi ron. Makapangutana ka, di ba? Unsa ka, Aroy?
Nya mo komedya lang sa dahil natong kauban sa balay basig giibtag ngipon. It is not the kind of rejoicing that the psalmist is describing here. Because this rejoicing is deep and this is more meaningful. Kay bisan pa man og naakas kasubanan, naa kay kalipay. Ibutang na to sa usa ka pamilya, like sama sa ato ang bag-o lang ato ang kaubanan sa simbahan, gitawag sa iyang kapahulayan, and obviously the whole family is in mourning, masubanon og kita pod naa ni duyog silang kasubanan, but I am sure nga taliwa sa maong makasubanan nga atay kalipay kay nasayod ta nga ang katong mahal sa kinabuhi ni panaw tuwa na sa presensya sa Ginoo. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. Human sa voice of rejoicing, we move on to consider the hand of rejoicing. The hand of rejoicing. Ang hinungdan og nganog nagmalipayon ang salmista dinhi. Tanawa, ang ikaduhang bahin sa verse 15 ingon, the right hand of the Lord doeth valiantly. And then, in verse 16, unsa itong mabasa? The right hand of the Lord is exalted. Ang ikaduhang bahin, the right hand of the Lord doeth valiantly. 3 times ato ang nabasa that the psalmist mentions about the right hand of the Lord. You know, mga kaigsunan, in biblical language, una, if a particular word or phrase is repeated sometimes 2 times or even more, in this case 3 times, that means it is important. It is being emphasized. Murabag usahay ug manugon bitaw ta nga natay tugunon balik-balikon gyud natog sulti para dili limtan. Mao ni nga gi-emphasize gyud maayo sa gasuwat sa maong salmo, the right hand of the Lord, the right hand of the Lord, the right hand of the Lord. What is it about the right hand of the Lord? In the Bible, it is used with many usage and with many references. Una, for location and direction. Sama umingon ta, asan dapita? Right or left? Right. That is one usage of the phrase, the right hand of the Lord. Ikaduha, it can also refer to a privileged position. Like for example, ang usa ka tawo nga naay dakong ranggo, unya sa diha sa iyang posisyon ug sa iyang ranggo, naay gitawag nga kana siya mo na tuong kamot anang ato ang busing. Ug moingon ganitag tuong kamot, sinaligan. So, it refers to position or a privileged position. Tuong kamot na sa ato ang busamo. Ang ikatulo, the right hand of the Lord can also refer to that position that describes power, strength, and might. So, as we put all this together, it brings us to that understanding nga ang kaayo sa Ginoo nga iyahang gipaambit kanato, even his deliverance is being accomplished not just by the hand of the Lord, but by the right hand of the Lord to emphasize strength, power, and might. To emphasize that it is indeed a special providence of the Lord.
Apan dugang paniana, mga igsoon, there is another important fact I want us to understand as we think about the right hand of the Lord. Especially in this case, the right hand of the Lord here can refer to a person, not just to a position, not just to a privilege, not just to power, but it can refer to a person. Nga naman. Now, lantaw na to sa makadiyot ha. Abliho na to ato mga Biblia to Psalm 110. Psalm 110. And look with me at verse 1. Ingon diha, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Now, of course, this is a psalm of David. But in this psalm, it's actually a messianic psalm. That the Lord said to my Lord actually refers to God the Father said to God the Son. And what does God the Father say to the Son? Sit at my right hand. Nakuha na to? Now, ato ani siyang sabton mga igsoon. Ato ang gahinan sa ato ang oras nining kagabion. Now, ato ang lantawon kini in the New Testament. In Matthew chapter 22, and come with me to verse 44. In verse 41, ingon ato mabasa in verse 41, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. You know, sayri mga kaigsunan nga ang mga Parisiyo mingtuo nga adunay umaabot nga Mesiyas. Ang wa gyud nilang tuhui o dili nilang madawat nga si Kristo maoy Mesiyas. Pero sa pag-ingon niya diha, what think ye of Christ? The word Christ here does not refer to himself but refer to being the Messiah. Kay wa man gyud siya ilha. He is actually trying to tell them that yes, while you believe in the promised Messiah, let me tell you that I am He. Ako nang inyong gipaabot. Tanawa ha? What think ye of Christ? Whose son is He? Ingon ang mga Parisiyo. They say unto him, the son of David. He saith unto them, how then that David in spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. If David then call him Lord, how is he his son? Now, it is a kind of a challenge nga paabot sa ato ang Ginoo ngadto sa mga Parisiyo. Now, we move on to Ephesians. Ephesians chapter 1. And look with me at verse 19. Ephesians chapter 1, verse 19. Ingon diha. And what is the exceeding greatness of His power to usward
who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and look at this, and set him at his own right hand in the heavenly places. So, in Psalm 110, the Lord said to my Lord, sit on my right hand. Karon gihulagway dinhi that Jesus, after he was raised, is now seated where? In the right hand. So, comparing Scripture with Scripture, it will bring us to that understanding that the right hand of the Lord can also refer to a person that is seated on the right hand of the Father. And who is that person seated on the right hand of the Father? The Lord said to my Lord. So, the God the Father telling God the Son, sit on my right hand. So as we ponder upon this verse in Matthew or in Psalm 118 and verse 16, maghatag ka na nato og halagway that indeed the right hand of the Lord is very significant. It is very significant, for it can bring about that great blessing gikan sa power and strength and might, even to the position of privilege, and above all, can refer to the Lord Jesus Christ. And so, kung atong isipon ning gisuwat dinhi sa Salmo, the right hand of the Lord is exalted. Who is exalted in here? The right hand of the Lord is exalted. Who is exalted? Christ. The right hand of the Lord is exalted. While we can take this in reference to the power and might in which we are being delivered by the Lord from harm and evil, but ultimately, who is it that delivers us and saves us from our sins? The Lord Jesus. And that is why the psalmist here said, the right hand of the Lord is exalted. It can refer to the power of the Lord that saved us, and can also refer to the person that is seated on the right hand of the Lord. And then the verse continue. The right hand of the Lord doeth valiantly. Again, it can refer to the saving act of the Lord, but it can also refer to the Lord Himself. Because after all, it is the Lord that saves us. So, buot ipasabot mga kaigsunan, kini nga kamatuoran nga atong gilantaw dinhi, rejoicing in the Lord's deliverance. We rejoice in the person of the Lord Jesus, which is being alluded to or described here as being the right hand of the Lord. The right hand of the Lord. Repeated 3 times, from verse 15 once, verse 16 twice. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. While we can take the words of the psalmist here as referring to the right hand of the Lord in a sense of power and might,
We take comfort as it also points us and refers us to the Messiah, the Lord Jesus, who is seated at the right hand of the Father. And true indeed, pinaagi kang Ginoong Hesus, kita nakaangkon sa atoang kaluwasan. We take comfort in that ultimate deliverance from the power and penalty of sin. So, we see here how the psalmist rejoiced in the Lord's deliverance by looking at the voice of rejoicing, the hand of rejoicing. And you look with me now at verse 17 and 18. And see for ourselves the life in rejoicing. How is it like to be saved? How is it like to be delivered? How does it feel? Lantawa ang giingon sa verse 17, I shall not die. Now, we all know that one day soon we all will die. And yet, the psalmist here said, I shall not die. You know, there is something in it nga makaingon ka nga, yes, at one point, mubiya ko aning kinabuhia, mubiya ko aning kalibutana. Pero diha sa maong kamatayon, it's not the end. For in fact, it is but a beginning. I shall not die. But, kung atong lantawon, in its immediate context, it is an expression of his confidence in the Lord nga bisan sa unsa nga kahimtang og sitwasyon nga iyang giatubang ni ining tungura, siguro siya nga dili siyang mamatay. Nga naman, ingon siya diha, kay siya pagasalbaron sa Ginoo in order for him to what? To declare the works of the Lord. You look at the second half of verse 17, I shall not die but live. And what will he do? And declare the works of the Lord. In other words, anaa siya ni ana nga kasiguruhan nga sa sitwasyon nga iyang giatubang ni ining tungura, makalilisang man siguro o grabe nga mga sitwasyon, apan ingon siya, apan dili kong mamatay, magbuhi pa ko ni ini, haron nga akong ma-share sa uban ang unsay gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. You know, mga kaigsunan, kitang tanan, we all have our stories to tell. Ug naay katuyuan ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Nga human sa atong mga naagian sa kanhi natong kinabuhi. Dihay mga panahon nga moingon ta nga agwa pa to mahitabo, patay na. Agwa pa gyud, wa na gyud, di ba? Apan gitawag tas Ginoo gikas kangit-ngit gidatan niya sa kahayag ngano man. Kay gusto niya nga iyahang humanon ug tumanon ang iyahang plano katuyuan sa atong mga kinabuhi. Para sa unsa? Haron nga ini kahuman ini makabalik ta sa tagsa-tagsa nato ka mga gigikanan ug nga atong ipadayag nga ang sige ingon diha declare usab nang declare be nga ato ang iproklamar that we shall declare what? Unsa atong i-declare? Ingon diha the works of the Lord. That we can proclaim ug unsay gihimo gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Gani ini nga kagabion, yes, we are glad we have one brother from Bohol. And we thank God finally naka-decide siya. But I'm reminded of one brother also from Bohol sa Minglabay nga mga katuigan. Nga diin atong gitabangan ug nagmalampuson sa iyaha nga programa nga sa dihang
unang higayon nga ato siyang gitugutan nga mupauli sa ilahang balay, ang iyahang mother-in-law ningon, kinsa mang doktora ang gaayo ni Mudoy? Dili silang makatuo sa ilahang na kita. Nga maong yun ay nigawas, literally nigawas nga pulong sa baba sa iyahang, sabay tawag na sa Binisaya, mother-in-law. Kinsa mang doktora ang nag-ayo ni Mudoy? Wa nila mamapugni ang ilahang kalipay sa nakita nila nga kabaguhan o kausaban sa iyahang kinabuhi. Mao ni, I shall not die but live. And what? Declare the mighty works of the Lord. Now, duha ni kabutang. You can declare the mighty works of the Lord by testifying, imong isulti. But another one that is most powerful and convincing is by living. Na makita gyud sa imong kinabuhi ang kabaguhan o kausaban sa imong kinabuhi. Dili lang sa imong dito ko sa care ministry, basa may pulong sa Ginoo kada adlaw, buntag unto hapon gabi, kinaon naman ang pulong sa Ginoo. Nindot kay paminaw, di ba? Pero ang mas nindot gyud kayo o convincing gyud kayo, powerful gyud kayo is nga diha sa imong kinabuhi makita gyud ang kabaguhan o kausaban. Nga naay mga panahon nga di na gani ka kinahanglan pa nga mubukas imong baba sa pagsulti. Ang tao na mismo nga makakita sa kabaguhan, sila na moingon nga matay na bag-o mangyud, matay na usab mangyud. A life in rejoicing. I shall not die but live and declare the works of the Lord. Verse 18. Ingon diha, the Lord has chastened me sore. Now, the word chasten there means gikastigo, gidisiplina. Buti pasabot mga kaigsunan, nga kita nga mga anak sa Ginoo, naay mga panahon, nga mahiagom gyud ang mga kalisod, mga pagsuway, mga kasakit, tungod kay gikastigo ta sa Ginoo. Pero sa maong pagkastigo sa Ginoo, dili gyapon kaangay nga malisang. Kay nga naman, kana nga pagkastigo is never meant to destroy you. But instead, it is designed to build you up. Ingon diha, verse 18, the Lord had chastened me sore. Grabe ang pagkastigo sa Ginoo nga hinako. But He had not given me over unto death. Meaning, that while we may be subjected to chastisement for correction, but eventually, kana nga mga pagkastigo is meant and purposed by God that we can benefit from it. Either for correction and for construction. Construction meaning i-build up kaniya diha sa imuhang kinabuhi. In fact, ug atong balikan kadiyot ang verse 13, he mentions also of another situation nga diin ingon diha, thou hast thrust sore at me, referring to the devil, the enemy. Grabe ang imong gihimo ug tanan imo gyung gihimo haron nga imo kong pukanon apan dili gyud ka magmalampuson sa imuhang laraw ug tinguha kanako nga naman, the Lord help me. Tanawa ang katapusang bahin sa verse 13. Thou hast thrust sore at me that I might fall, but the Lord help me. Apan dinhi in verse 18, the psalmist makes a clear distinction that yes, I may have been chastised by the Lord, but I know for sure that this chastisement is not to destroy me. Kaya naingon siya diya sa katapusan, but He had not given me over unto death. In other words, God afflicts His people not for their destruction, but for their benefit,
for their profit, that no matter how great the suffering will be, eventually God will deliver them. And so, mga kaigsunan, sa tuang paglantaw niini, sa bisan unsa nga sitwasyon nga imuhang giatubang karon, whatever it may be, learn from the psalmist of how he expressed his thanksgiving and rejoicing unto the Lord. Reflect upon the voice of rejoicing, the hand of rejoicing, and the life in rejoicing. If there is one particular trait that should describe our life, it is this: that we will be a people that is filled with rejoicing and thanksgiving unto the Lord. Not because all is well sa ato ang kinabuhi, not because life is easy, not because we have been blessed abundantly, but simply because the Lord is good and His mercy endureth forever. Ginoo, salamat sa imong mga pagdasig kanamo niining kagabhion. Salamat, Ginoo, for bringing to us the voice of rejoicing, the hand of rejoicing, and the life in rejoicing. Truly, we have been greatly blessed by Thee, that in the midst of whatever circumstances and difficult situations, may we not be overwhelmed, nor be destroyed by it, but that we take comfort knowing that your mighty hand, your right hand upholds us. Salamat, Ginoo, sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo, sa imong pag-comfort, even sa imong pagdasig kanamo. Ining tungura andama kami sa among pagdangop diha kanimo sa mga pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen.